Ito nga yung bagyong Upong guys at sobrang binaha kami dito dahil nga sobrang lakas nga ng ulan ng dala nga na bagyong Upong. Tignan nyo naman itong lugar nga namin. Nagmimistulang ang dagat. Halos tibuok ormok guys o halos buong ormok talaga kinain talaga ng tubig. Kaya ayan, napilitan nga kaming lumabas kasi kailangan mo naman talagang lumabas para nga makabili ka ng pagkain. Kasi nga kahit naman halos lahat kami dito binaha guys ay hindi naman kami kasali sa mga bibigyan nga ng pagkain. Yung binibigyan na nila ng pagkain, yung mga ning bakwit lang or yung nasa mga evacuation center lang yung binigyan nga nila ng pagkain. Kaya ayun guys, lumusong ako dito sa baha para nga bumili nga ng pagkain. Mabuti na nga lang sa mga oras nga to kaya nakalusong ako dahil nga ano na nga, medyo humupa na nga kaunti guys yung tubig. Hanggang ano na nga lang siya, hanggang paan dito nga banda sa may ano. Kaya ayan guys, bumili lang ako dito ng tinapay, bumili rin ako ng kape kasi nagugutom na yung mga bata. At bumili na rin ako ng pancit canton para meron kaming ipares nga dito sa tinapay. Dahil nga malapit na nga yan magtanghali guys at hindi pa kami nag-umagahan. Hinintay ko kasi guys na humupa nga yung baha para nga makalabas ako. At meron naman sana kaming pagkain nga doon sa bahay namin. Kaso nga lang, hindi nga ako makapasok doon sa bahay namin guys. Kasi sobrang taas nga ng tubig doon sa bahay namin. Doon sa loob ng bahay namin. Hanggang ano ngayon, hanggang bewa nga doon sa loob ng bahay namin guys. So buti na nga lang ay yung ref namin na ipatong nga namin. Pagkatapos yung TV nga namin na ipatong ko nga din doon sa may hagdanan nga sa may bandang hagdanan. Kaya mabuti na lang talaga guys at hindi talaga ako nagkumpiyansa nung gabi na yon na hindi pa nga lumaki yung tubig. Talagang nagligpit na nga talaga ako ng mga gamit dito nga sa baba, inakit ko nga sa taas. At yun nga, hindi nga ako nagkamali dahil nga bandang alas 12 ng gabi biglang pumasok nga yung tubig at sobrang bilis talaga yung tubig tumaas guys. Kaya buti na lang talaga at nakapagligpit na nga ako dito sa baba. Kaya hindi nababasa yung ibang gamit. At ayun nga, hindi ko nga mapasok yung loob ng bahay nga namin dahil mataas yung tubig. Kaya kailangan kong lumabas dito para makabili nga ng pagkain. At yung mga oras na yan guys, yung asawa ko ay nasa duty pa dahil nga hindi pa siya napapalitan ng karelyebo na sa trabaho dahil nga yung kasama niya sa trabaho hindi din makalabas dun sa bahay nga nila dahil sobrang taas din ng tubig. Halos buong ormok talaga guys ay binaha talaga kami. Sobrang lalim na. Yung iba nga guys sa kabilang barangay ay nasa bubong na nga sila dahil nga bubong na lang talaga yung ano sa bahay nga nila, yung hindi kinain ng tubig. Sobrang nakakaawa dahil nga isang araw talaga sila doon sa bubong nga nila guys dahil nga ang tagal talagang humupa nga ng tubig. At mabuti na nga lang dito sa amin guys, tuwing bumabaha nga to ay doon nga kami lumilikas sa bahay nga ng biyanan ko. At doon sa bahay ng biyanan ko, hindi naman yun pinapasok nga ng tubig sa loob hanggang hanggang terrace, may hagdanan sa may terrace guys. Hindi naman pumapasok nga yung tubig doon sa loob talaga nila. Kaya doon kami lumilipat kapag binaha na nga kami dito sa bahay nga namin. At pagkatapos ng baha guys, mga ilang araw lang ay nilindol naman kami dito. Pero yung napuruhan talaga yung sa Cebu. Kaya sobrang nakakatakot. Yung sobrang ninervous talaga ako.